Ito. Pinamagatan ko po itong regaining your purpose. May slides po tayo. Ayan. Regaining your purpose. Ano po ba ibig sabihin ng regaining? Pag sinabi po natin regaining ay ito po yung muling ibalik. Kalapitin mo nga yung katabi mo. Sabi mo, muling ibalik. Diba? Pagka po pinag-uusapin natin yung regaining, muling pagbabalik, kasi alam niyo po, bilang isang nanay, ngayon po I can speak freely about being a mother, kasi ako po ay isang nanay na, at alam ko po, bagamat maliit pa lamang po yung aking karanasan sa pagiging ina, 15 years pa lang po akong nanay, pero sabi ko nga po, hindi madali ang trabaho natin mga nanay, di po ba? Pakikalabit mo ulit yung katabi mo, gisingin mo, sabi mo sa kanya, congratulations. Hindi po biro yung ating pong ministeryo na ginagawa. Kaya po, sabi nga, bilang isang nanay na nandito po sa Panglara, na araw-araw tayo ay ang buhay natin umiikot sa ating mga anak, sa ating asawa, at sa lahat-lahat ng mga ginagawa natin sa araw-araw, dumadating tayo sa punto ng buhay natin na para bang nawawala na yung sense of purpose mo in life. Naranasan niyo po ba yun? Na parang, naalala niyo yung commercial ng, ano ba yun? Yung kape? Yung Nescafe. Sabi ng Nescafe, tanong niya, para saan ka gumigising? Sabi mo sa kabi mo, para saan ka gumigising? Diba? Para saan pa? So, minsan di po ba, bilang nanay, kasi overwhelmed na tayo. Ang trabaho ng nanay ay ano po? 24 oras, di po ba? Ang nanay ay nagluluto, naglalaba, nagpaplansya, naglilinis, doktor, ano pa, pintor, teacher, kargador, lahat na. Basurero. Tapos sa gabi, kinakailangan po daw maging, di po ba, sa mga asawa, kinakailangan natin maglingkod sa mga asawa natin. All throughout, 24 hours ang buhay po natin mga nanay. And there comes a time, dumadating po tayo sa punto ng buhay natin, whether you are nasa 85 ka na, 83 ka na, or whether you are like in your younger days mo bilang isang nanay, ano bang pinakabatang nanay dito? Sino bang pinakabatang nanay? 20? Ilang taong ka na po? 25. Meron pa bang mas babata na nanay? Wala na. 25. So, ibig sabihin po, tayo pong lahat bilang mga nanay, dumarating po tayo sa ganitong punto na gumigising tayo na parang feeling mo, anong pa nga ba ang dahilan? Purposelessness. Yung bang nawawala ng purpose ang buhay mo. Yung parang bang kahit na gustong-gusto kong maging masaya, sumigaw sa galak, ang lahat ng nilikha ni Yahweh, na gustong-gusto kong awitin yun, pero ang realidad at ang katotohanan, real talk po, hindi talaga. Di po ba? Na kapag ka nakita mo yung bunto ng labahin mo, kapag nakita mo yung bunto ng mga trabaho na nakaharap sa'yo, kapag sinalubong ka ng sangkatutak na problema, nabitbit ng asawa mo, pasensya na sa asawa ko, hindi po siya. Naligaw mo siya ngayon. Di po ba, sa dami ng problema na kinakaharap po natin sa araw-araw, there comes a time na pagising natin sa umaga para bang, ay, buhay. Di po ba? Para bang ang bigat-bigat po ng mga nangyayari sa ating po mga paligid. Tapos minsan, dahil na nababato na po tayo, nahihirapan na tayo, nababato tayo, titingin tayo sa Facebook. Sino mo may Facebook? Facebook tayo lahat, di ba? Tapos pag tumingin kayo sa Facebook, nakikita mo sila, hala, bakit sila ganon? Yung mga kaklase ko, tingnan mo, sila lahat, nandun na lahat sa ano. Hala, tingnan mo siya, tingnan mo, ang ganda-ganda na hala. Hala, bakit kaya sila ganito? Hala, nakikita na po, sana all, magtitext na, sana all, sana all, sana all, sana all. Noong umaga gumising ka, feeling mo, bigo ako, hindi ako maganda, taba-taba ako na, hindi na nangyayari yung mga pangarap ko, hindi ko pa napapagawa yung dream house namin, wala kaming sasakyan, Tapos makikita mo pa ngayon yung mga tao sa paligid mo na parang, hala, bakit ganito? Parang napag-iiwanan yata ako. Dumadating po ba sa punto ng buhay natin na nararanasan po natin ito? Di po ba? This is a thing na realidad na nararanasan po ng bawat isa sa atin na wala po dito na pwede sabihin, ay hindi ko yan nararanasan.
I am super secure, I am super strong, I am super wala pong ganon. Di po ba? Kung meron po, papalakpakan po natin siya, bibigyan po natin siya ng corona. Meron po ba? Wala, di po ba? Kasi lahat po tayo ay darating sa ganitong punto na talagang may questions po tayo sa mga buhay natin na parang wala ng direksyon yung buhay ko. Na ang nangyayari po, minsan hindi natin namamalayan dahil sa ganitong kaisipan na parang pakiramdam mo na pag-iiwanan ka na pakiramdam mo yung mga panalangin mo hindi tinutugon ng Lord, na pakiramdam mo parang wala ng sense ang buhay mo, bakit pa ako nabubuhay, ayoko na, puro na lang problema, puro na lang pagsubok. Ano po ang nangyayari? Ito po ay nakaka-apekto sa ating pong personal na buhay, higit sa lahat sa ating pong buhay espiritual. So sa hapon pong ito, i-dissect natin, ibig sabihin, isa-isahin po natin, i-check natin yung mga sarili natin. Nandito na ba ako sa estadong ito? Ako ba ay nasa estado na ng buhay ko na parang medyo nawawala na yung purpose ko in life? Pero bago po tayo dumako doon, buksan muna po natin yung sa Psalms chapter 57 verse 2. Sabi po dito, I cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. Sabi nga po natin, fulfills. Ano po ang ibig sabihin ng fulfills? Ang ibig sabihin po ng fulfills ay tumutugon, ginagawa, tinutupad. Amen? Sabi nga po natin, tinutupad. Amen? Alam po natin ang ating Diyos ay tinutupad niya yung purpose niya sa ating pong mga buhay. So, kapag po babalikan po natin itong ating pong pinag-aaralan, at tatanungin natin yung ating mga sarili, bakit nga ba ganon? Bakit nga ba dumadating ako sa punto ng buhay ko na para bang nawawala na yung purpose ng Lord? Parang hindi na ako namumuhay sa purpose ng Lord sa buhay ko. So sabi ko nga po kanina, aalamin natin, ako nga ba ay nandito na sa stage na to ng buhay ko? Number one, mabilis lang po ito. So, itong mga bagay po na ito, kapag nararanasan natin, ibig sabihin, kapatid, medyo kalabit-kalabitin mo na yung sarili mo. Huwag yung kapitbahay mo, huwag yung katabi mo, ha? Lagi po tayo ay titingin sa ating pong sarili. Ano po? Iba ang pinagdadaanan ng kapatid mo, iba yung pinagdadaanan mo. Ang kalakasan mo ay hindi niya kalakasan, ang kahinaan mo ay hindi niya kahinaan. Lagi po tayong magkaiba, kaya let us not compare with one another. Ay, mas magaling naman ako dyan. Ay, mas okay naman ako dyan. Ay, mas ano naman ako dyan. Wala pong ganon. Sabi mo sa katabi mo, wala pong ganon. Amen? Wala pong ganon sa mga naglilingkod sa Panginoon. Number one po natin. Paano natin malalaman? Ayan, signs that you don't live according to God's purpose. So, di ba, marami pong mga sign. Di ba, sa buhay natin, di ba, pagka nararamdaman mo na yung mga sign po na ito, medyo manahimik ka, lumuhod ka, manalangot ka, ba ay nangyayari sa atin, baka mamaya hindi na pala ako nabubuhay sa purpose ng Lord para sa akin. Number one, sabi po dito, you're blatantly living in sin. Pag sinabi po natin blatantly, ang ibig sabihin po nito ay lantaran. Sabi nga po natin lantaran. Sana po wala pong ganun dito. Ano po, wala naman pong ganun dito. Yung parang tipong wala na, okay lang sa'yo. It's a norm para sa'yo na magkasala. Nasabi nga po dito in Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, listen, the Lord's arm is not too weak to save you, nor is His ear too deaf to hear you call. It is your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. Ano po ang sabi? Makinig kayo, mga kapatid! Ano po ang sabi? Ang Diyos ay hindi mahina para iligtas ka, hindi siya binigay para abutin, para pakinggan ang iyong mga tawag, o abutin ang iyong pangangailangan. Ngunit ang iyong sala, ano po? Dahil sa ating mga kasalanan kung bakit hindi tinutugon ng Lord ang ating po mga panalangin. Mga kapatid, tayo po ay mga Kristiyano pong lahat dito. Amen! Salamat sa Panginoon sapagkat ang ganda ng plano ng Diyos sa ating pong buhay. Kung babalikan mo ang buhay mo noon, magbalik na po tayo. Isip lang tayo saglit. Buhay natin noon nung hindi pa tayo Kristiyano. Naisip niyo na po ba? Pumikit kayo saglit, naisip niyo na. Tapos, yung buhay mo ngayon, isipin mo ulit. May nagbago? Meron. Tanong mo sa katabi, may nagbago ba? Ano po ang sagot?
May kabila naman. May nagbago. Salamat sa Lord sapagkat siya po yung nagbabago sa atin araw-araw. Amen. So sabi po dito, kapatid, kapag ang buhay mo, kapag na-realize mo na, teka lang, parang wala yatang nagbago. Parang yatang 20 years ago, ako ay bugnutin, ako ay chismosa, ako ay, lahat ng rat, lahat ng raw, at lahat ng pwede mo nang maisip. Ganon. 20 years ago, ganito ako. Hanggang ngayon, ganito ka pa rin, kapatid. Meron nga bang tunay na pagbabago? So, ibig po sabihin dito, kapatid, kapag ka ang buhay Kristiyano, ang tunay na buhay Kristiyano ay ang buhay na binago ni Kristo. Amen? Sabi nga po, hanap tayo ng himala. Himala, saan po ba ang himala? Tingnan mo yung katabi mo. The greatest miracle in our lives, our lifetime is a changed life. Amen? Ang pinakamalaking himala ay ang buhay na binago ni Kristo. So ngayon, kung ikaw ay isang mananampalataya, naglilingkod kay Kristo, na hindi mo namamalayan, namumuhay ka pala sa kasalanan, kapatid, medyo lumiligo ka na. Alam niyo po, kasi pag pinag-uusapan po natin ang kasalanan, minsan lagi natin naiisip, hindi naman ako pumapatay ng tao, hindi naman ako nangangalunya, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako nagsisinungaling lang naman ako paminsan-minsan. Dadaya lang naman ako paminsan-minsan. Minsan-minsan nakakachismis lang naman ako. Minsan-minsan nagagalit ako. Minsan-minsan talaga nakakapagsabi ako ng hindi maganda sa kapatid ko. Minsan-minsan talaga yung galit ka talaga. Promise, wag ko lang siyang makita. Pinatawad ko na siya, pero wag lang siya magpapakita sa akin. So alam niyo po, pag pinag-usapan po natin ang kasalanan, walang maliit, walang malaki. Ang kasalanan ay kasalanan po sa harapan ng ating Panginoon. Kagaya nga po ng isang description na ang kasalanan ay para po siyang sinulid. Alam niyo po yung sinulid, di po ba? Na kapag tinali mo o sinulid ng isang beses itong i-break, kaya pa. Amen. Pagka inulit mo ng 2 beses, kaya pa. Sige po, subukan niyo pag-uwi niyo sa bahay niyo. Pag mga 3, 4, 5, 6 na beses, subukan niyo po yung patiri ng pagganyan, masasaktan po kayo. Ganun po ang kasalanan. So kapag ang kasalanan ay patuloy at paulit po natin itong ginagawa, hindi mo namamalayan, matigas na ang puso mo. Na kapag nagkakasala ka, akala mo, wala lang yun. Akala mo okay lang yun. When we talk about sin, hindi ko na po ito isa-isahin. Matatanda na po tayo lahat, di po ba? Alam nyo na po ito, di po ba? Alam na natin kung ano ito at alam na natin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kapatid, kung hanggang ngayon, yung kaaway mo hindi mo po mapatawad, ouch! Sakit! Medyo maghinay-hinay po tayo. Siyasatin po natin yung sarili. Huwag yung kapitbahay natin, huwag yung katabi mo, kundi yung puso natin. Pag may mga bagay pa tayo na hindi maisuko sa Lord na hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin na alam natin, hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. Kapatid, siyasatin natin yung ating mga puso. Huwag tayong titingin sa kanila kasi tayo po lahat ay may kanya-kanyang karumihan sa harapan ng Lord. Ay, hindi. Mas makasalanan siya sa akin. Ay, hindi. Mas madumi siya sa akin. Wala akong pakasalanan sa Lord. Ang kasalanan, 1, 2, 3, kasalanan sa harapan ng Panginoon. So, i-assess mo yung sarili mo ngayon. Nabubuhay pa ba ako sa kasalanan? Kapag ba ako'y nagkasala, ang buhay ko ba ay there is a conviction in me. When we have the Holy Spirit in us, there's always a conviction na hindi tama yung ginawa ko. Ay, nagsinungaling ako kanina. Ay, hindi tama yung naramdaman ko. At kapag nararamdaman natin yon, di ba lagi tayong, Lord, sorry po, Lord, patawarin po ko. Pero pag dumating ka sa punto na hindi ka na natatakot or hindi ka na nalulungkot or wala ka nang nararamdaman kahit nagkakasala ka, kapatid, it's about time for you to realign yourself before God. Mag-isip-isip tayo at bulay-bulayin natin yung buhay natin. Baka mamaya, hindi na tayo nabubuhay sa kalooban ng Panginoon. Number 2, sabi ko dito, ano ba yung mga sign na hindi ka na nabubuhay sa God's purpose? Sabi dito, you lack the joy and excitement. Tingnan mo ulit, katabi mo! Lagi na lang siyang malungkot. Lagi na lang siyang malungkot. Nawawala na yung joy, nawawala na yung excitement sa kanya. Ano po ang sabi sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 16 to 18? Be joyful! Sabi nga po natin, mabilis. Be joyful! Always. Oh, sabay-sabay po. Always! Always. Pag sinabi po natin always, ano po ito? Ay, palagi. Palagi joyful. When we talk about being joyful, it is not being happy. Hindi po yun yung happy. Yung joyful is
In spite and despite of your situation, mabigat man ang pinagdadaanan mo, magbigat man ang problema mo, may galak ka sa puso mo kasi alam mo hindi ka iiwan ng Panginoon. Ngayon sabi po dito, kapag dumarating ka sa punto ng buhay mo, bakit parang hindi na ako masaya? Wala akong makitang joy sa puso ko. Parang ang bigat-bigat na, wala nang excitement sa akin yung pagdalo ko sa mga ganitong mga gawain. Wala nang joy yung pananalangin. Parang burden na yung buhay. Para bang, di ba, pag mga nanay, lalo na pagkatambak ang problema at pagsubok natin, para bang, ay, wala na. Parang, kailan ba matatapos ang araw na to? Wala na lang tayong dinadasal kung hindi. Sana gabi na. Kasi matutulog na lang tayo. Tapos pag matutulog na tayo, ay, bukas na naman, gigising na naman ako. Same na naman. Same problem, same situations, same people. Sabi nga po ng mga Indiano, dun sa Bahrain, ganun po sila magsaya, same. So, parang paulit-ulit. So kapatid, kapag dumadating po tayo sa ganitong sitwasyon, tanongin natin at salikskin po natin yung ating mga sarili. Kaya sabi po dito, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Paano tayo magiging joyful? Actually, ito na po yung sagot eh. So kapag palang isang mananampalataya ay hindi na nananalangin, amen, at hindi na nagpapasalamat sa Lord, nawawala po yung joy. Kaya titignan mo yung kapatid mo na laging galit, laging nakabunot, laging masungit, lagi na lang may problema, lagi na lang lumalabas sa bibig niya, "Hay, buhay!" Di po ba? You know what? Sabi po dito, nawawala po yung pagpapasalamat sa puso natin. Marami po kasi tayong mga tao na kasilumuha. Ako nga po sabi ko, sa larangan po ng paglilingkod sa Panginoon for more than 20 years, ay napakarami na po mga tao ang akin po nakasalumuhan, nakausap, mga napagpayuhan, may mga problema sa asawa, problema sa ganito, sa ganyan. At alam niyo po, isa lang po yung nakikita ko po sa kanila. Alam niyo po kung ano totoo. Sabi nga po doon, out of the abundance of the heart, the mouth speak. So ang isang tao na panay po ang reklamo, panay puro pangit ang nakikita sa ibang tao, puro na lang walang kwenta, puro na lang po ganyan, negative ang lumalabas, hindi niya namamalayan ang puso niya po ay punong-puno na po ng mga bagahe na kung ano-ano. Pero alam niyo po, sabi nga, isa lang ang sikreto para mawala yung mga bagahe dito sa buhay po natin. Pray continually, give thanks to the Lord. Magpasalamat tayo sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Amen? At the end of the day, bago ka matulog, bilangin mo yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Kapag nabilang mo yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat, kapatid, amen, marami ang may gusto kung anong nakalalagyan mo ngayon. Alam niyo po, marami ang nangangarap na sana buhay pa sila ngayon. Marami ang nangangarap na sana nakadadalo pa sila ng mga gawain. Pero hindi na po nila nagawa. Bakit? Dahil sila po ay may karamdaman. Bakit hindi nila magawa? Maaaring sila ay namatay na. Bakit hindi nila nagawa? Kasi may mga bagay na nagre-restrict po sa kanila. Pero sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mapalad ka. Kasi nandito po tayo ngayon, amen? Nararanasan po natin itong ganitong mga bagay na napakarami po natin dapat ipagpasalamat sa Lord. So, dapat po, sabi nga, bagamat mahirap, bagamat napaka-imposible kung iisipin po natin na lagi tayo maging joyful, thankful, pero ito po yung sinasabi ng Panginoon, always maging mapagpasalamat po tayo. You love the joy and excitement. So kapag wala ng joy, kapag medyo hindi ka na-excited, kapag napakahirap mong hilahin, may women's tayo, parang yun wow, matend na tayo, please. Diba? Bakit po? Pero pag sabihin mo, hey, tara, alis tayo, punta tayo doon, may birthday. Naku po, mabilis pa sa alis na. Anong oras ba ako gagaya? Anong oras ba ako gagaya pupunta doon sa birthday? Anong oras ba ako gagaya pupunta doon sa pag-aya natin sa ibang mga ayaan, di po ba? Napakabilis. Pero pag inaaya mo sa Bible study, sa mga cell group, sa mga ganito, po, parang napakabilis. Marami pa akong labahin, marami pa akong ganito. Pero pagka po, yun nga, anyway. So yun po mga kapatid, kapag wala na tayong excitement and joy, ibig sabihin po noon, medyo lumiliko-liko na po tayo, nawawala na yung purpose. Next po natin. Sabi po dito, ayan, tatlo po ito, pero bibilisan ko na lang po ito. Sabi po dito, you don't feel much fulfillment in life. Yun nga po yun, yung mga tao reklamo ng reklamo, yung mga parang feeling mo, lahat sila umuulad. Lahat sila pinagpapala. Pero ikaw sa sarili mo, ang tingin mo, bakit ganito?
Lagi mo na lang tinitignan yung iyong pagkukulang. Sabi nga po, di po ba, nakakita na po ba kayo ng baso na half empty and half full? Yung baso na nilagyan ng tubig na kalahati lamang po. Na-imagine nyo na po ba yun? Pagka po pinatignan sa tao, sasabihin ng iba, yung isa sasabihin niya, wow! Kalahati na yung baso, konti na lang ang ilalagay ko. Tinawag yung isa, sabi naman dun sa isa, hay, ito na lang ang natitira? Bakit naubos na? Ano nangyayari? Nagigets niyo po yung punto ko? Na sa atin po, laging dalawa yung reaksyon. Yung isa, laging marunong magpasalamat sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Yung isa naman ay laging nagre-reklamo sa kung ano yung nararanasan niya. Meron na po isang kwento na inaya po papuntang Baguio. Yung isa. Yung isa po, ang attitude niya po ay ganito. Ano ba yan? Napakalayo naman ng Baguio. Kahirap naman pala ng daan papuntang Baguio. Nakakainip naman pala. Hey, katagal-tagal-tagal naman. Ang hirap-hirap naman. Ang lamig-lamig naman pala. In short, nakarating siya sa Baguio, hindi niya nakita yung view, hindi niya nakita yung scenery, hindi niya nakita yung ganda. Kasi mula pag-alis hanggang makarating, wala siyang ginawa kung hindi mag-react. Meron naman pong isa na inaya ulit sa papuntang Baguio. Wow! Talaga! Baguio! Ang saya-saya naman! Pupunta tayo ng Baguio! Tapos pagdating isa, wow! Ang ganda naman ng mga bundok! Wow! Ang ganda naman! Ang laki ng leon! Wow! Ang sarap-sarap naman pala! Ang lamig sa Baguio! Sabi nga, alam niyo po, yung pagpunta niya doon, naranasan niya yung joy, na-excite siya. Ang pagdating niya doon, parang feeling niya fulfilled siya. Yes! Finally! Nakarating na ako sa Baguio. Sinisimplihan ko lang po yung mga example po na ito. Pero sa buhay po natin, nagiging ganito po tayo, di po ba? Na sa mga nangyayari sa buhay natin, instead of being thankful, instead na pagpasalamat natin kung ano yung meron tayo ngayon. Ano meron ka sa kamay mo? Tingnan mo, dami mga lahas, oh. Tingnan mo, dami nga. That's just physical, di po ba? Pero kung titignan mo, sabi ko, kung babalikan mo yung buhay mo noon, sa buhay mo ngayon, napakarami ng ginawa ng Lord. Pero ay isa pong tao na lumalayo sa purpose ng Lord sa kanya, lagi niyang pakiramdam may kulang. Sana ganito, sana ganito. Siguro kung ginawa ko lang to, siguro kung ganun lang ako, siguro kung ako siya, kung napangasawa ko lang sana si ganito. Di sana natupad lahat ng pangarap ko. Kung sana nag-abroad lang sana ako, kung sana dito sana ako, kung sana, puro tayo kung sana. Sa kakasana po natin, hindi natin namamalayan, lumilipas ang panahon, hindi natin nagagawa ang plano ng Diyos sa ating pong mga buhay. At dahil po doon, we feel stuck. Alam niyo po ba yung stuck? Yung bang para ka lang nandito, ang buhay mo, nandiyan ka lang. Uy, dekada na ang lumipas. Bakit ganun? Walang nangyayari sa buhay mo. Ang ganda sana ng pwedeng gawin ng Lord sa'yo. Sana nandito ka na. Di po ba? Parang ganun po yun. Pero dahil sa dami ng takot mo sa buhay, sa dami ng pag-aalinlangan mo, sa dami ng mga bagay na gumugulo sa isip mo, at sa takot mo na nantili ka sa bahay mo, wala kang ginawa. At noon, hanggang ngayon, reklamador ka, hanggang ngayon, reklamador ka pa rin. Nagigets po ba natin, mga kapatid? Nagiging stagnant yung ating buhay pananampalataya. Napansinin niyo po, sa church, pasensya na po kayo, nagre-real talk po ako dito, ha? Talaga pong real talk po ito kasi talaga po ito po yung katotohanan. Sabi nga po, hindi lang po ako nagsabi ko, marami na po mga pastor, yung number 1 reklamador. Sino po ba? Taas na kamay ang number 1 reklamador! Ang number 1 na reklamador sa church, yung laging may nakikita hindi maganda, yung laging nakikita ng maraming butas and all. Sila yung mga walang ginagawa at nakaupo, naka-stack lang sila doon. Kasi dapat ganito lang. Eh, pwede po kayong tumayo at tumulong para po, kasi pag tayo ay gumagawa at tumutulong at kapag tayo po ay talagang abala sa pinapagawa sa atin, wala na po tayong panahon magreklamo. Wala na po tayong panahon para mamintas. Wala na po tayong panahon para manira. Dahil hindi po tayo nakatingin sa kapwa natin, nakatingin po tayo sa ginagawa ng Lord at pinapagawa ng Lord sa ating mga buhay. And dahil nga po doon, yung panghuli po, you have no direction. Tingnan mo ang buhay.
wala ng direksyon, hindi na alam kung saan pupunta. Kaya po yung kanta, do you know where you're going to? Do you like the things in life is showing you? Where are you going to? Do you know? Hindi mo na alam, di po ba? Hindi mo na alam ngayon na, oh Lord, saan po ba talaga? Na ano po ba talaga, Lord, ang plano mo sa buhay ko? Na napakatagal ko na po Kristiyano, Lord. Ganito pa din, wala pa din po nangyayari. Maaari po dahil hindi po natin nakikita ang purpose ng Lord sa buhay po natin. Ano po sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11? Kabisado po natin lahat yan, di po ba? Favorite verse po natin. Ano po sabi ng Panginoon? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Alam ng Lord. Kalabitin mo ulit yung katabi mo. Sabi mo, alam ng Lord. Alam ng Lord. Alam po ng Lord. Tayo po, di po ba, every step of the way, inihiling natin sa Panginoon, nagabayan po tayo. Pero alam niyo po, ang Lord, alam niya na yung ending. Sabi mo sa katabi mo ulit, alam na ng Lord ang ending. Alam na po ng Lord ang ending. Alam na po niya kung ano yung mangyayari sa buhay po natin. All we have to do is to really trust in Him. Kaya po sabi nga itong mga bagay na nangyayari po sa buhay natin, na kapag na-out of focus po tayo, kapag ang paningin po natin ay tinutuon na lamang po natin sa mga negatibong nangyayari sa buhay po natin, ang nangyayari po, hindi po tayo nakagagalaw, hindi po tayo nakakakilos, hindi po natin nagagawa yung ipinapagawa ng Diyos sa buhay po natin. Na kapag may nangyayari hindi maganda, wala na tayong inisip, wala na tayong pinag-usapan, wala na tayong inubos na natin yung oras natin para damdamin yung mga masasakit at mapapait na nangyayari sa buhay po natin. Ano po ang nangyayari? Hindi mo namamalayan lumipas na ang oras, hindi mo pa nagagawa ang pinapagawa ng Lord sa iyo. Naintindihan po ba natin mga kapatid? So simple lamang po itong ating pong inaaral ngayon, pero it will bring us back doon sa purpose ng Lord sa buhay po natin. Kagaya nga po na sinabi ko doon sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi ng Lord, for I know the plans I have for you. Alam ng Lord ang plano niya sa buhay mo. Kung ikaw wala kang plano, sabi mo sa katabi mo, kung ikaw wala kang plano, ang Lord may plano siya sa iyo. May plano ang Lord sa buhay po natin lahat. And yung plano po niya na yun is not to harm us, amen? Plans to prosper us, para pagpalain po tayo, para pasaganaan po tayo, and give us the future. And pag pinag-uusapan po natin yung kasaganaan, hindi po ito usapang pinansyal. Ano po? Praise God! Kasi kabahagi po yung pinansyal. Pero alam niyo po yung lakas, yung kakayanan, yung araw-araw na gumigising ka na meron kang lakas, yun po yung prosperity na nagmumula sa Panginoon, na binibigyan ka niya ng kakayanan na makapagtrabaho. Kasi darating po yung time na kahit gusto mo magtrabaho, kahit gusto mo maglingkod sa Lord, hindi mo kakayanin. Bakit? Kasi nakaratay ka sa higaan. Ito na po, sabi po dito pag-aaral, next slides po natin. Ways to regain your purpose. Gusto po natin ibalik, di po ba? Gusto natin mamuhay dun sa purpose ng Lord na ito sa buhay po natin. Napakasimple lang po. Babalik at babalik po tayo sa pinaka-basic. Sabi nga po natin, basic. Basic po ito, na mula ng bata tayo, itinuro na po sa atin. At paulit-ulit po itong ituturo at paulit-ulit po itong ipapaalala sa atin na kapag tayo po pakiramdam natin na para bang bigat na bigat, hirap na hirap, wala nang patutunguhan ng buhay mo, ano po sinasabi sa atin? Go to God in prayer. Lumapit tayo sa Lord. Kapag hirap na hirap ka na, huwag ka lalapit kung kani-kanino. Amen. Pag ang dami-dami mo ng problema, huwag sa kapatid, ikukwento ang problema. Amen. Bakit? Kasi pagka kinuwento mo ng kinuwento kung kani-kanino, ano nangyayari? Ang isang maliit na problema, lumalaki na, napakalaki, at napakalaki na hindi mo namamalayan, wala na, wasak na. Ang isang magandang bagay. Bakit? Sapagkat ang sabi nga po, ang isang negatibong salita kapag nailabas na yan ang bibig mo, gusto mo siyang ikwento. Dahil nakwento mo na, hindi mo na malay, nagpalipat-lipat, nagpasalin-salin na po ang kwento, ano po ang nangyayari? Ang
isang magandang bagay ay nasisira. Kaya sinasabi po sa atin dito, kapatid, when we are burdened, paghirap ka na, pagpagod ka na, pagpakiramdam mo, wala ka ng pag-asa, pagpakiramdam mo, ang bigat-bigat na pinagdadaanan mo, simple lang ang kinakailangan po natin gawin. Ano po yun? Lumuhod po tayo. Go to God in prayer. In James chapter 1 verse 5, sabi po dito, if any of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given to Him. Sino ba sa inyo ang nangangailangan ng karunungan? Alam niyo po, kasi pag may problema po tayo, pag may pagsubok po tayo, kinakailangan po natin ng tamang desisyon. Sabi niyo nga po, tamang desisyon. At minsan po, kapag ka po ang emosyon po ang ginamit po natin sa pagdesisyon, ano po ang nangyayari? Nauuwi po ito sa problema. Nauuwi po ito sa hindi maganda kapag emosyon ang ginamit po natin sa pagdedesisyon. Kaya sabi ng Lord, kapag kailangan nyo ng karunungan, tumawag kayo sa akin, ibibigay ko ito sa inyo. Kaya ano po ang sabi ng Lord, di po ba? Pray continually. Sabi nga po natin, continually. Magpatuloy tayo sa pananalangin. Paano po ba yun? Alam niyo na po yun, di po ba? Hindi po ibig sabihin ito na lagi tayo nandito sa church at hindi na po tayo uwi ng bahay, magpa-pray na lang po tayo. Ganun po ba? Hindi po. Ang ibig sabihin po ng laging nananalangin, your thoughts are your prayers. Mga kapatid, ang iniisip mo, yan po ang iyong mga panalangin. Kaya minsan nakala natin, hindi ko pa man sinabi kay Lord, hindi ko pa man nasabi yun, pero binigay na sa atin ng Lord kasi yun na yung iniisip mo. What you think is what you are praying for. Kaya bantayan mo yung nasa isip mo, kapatid. Ano ba ang madalas mong iniisip? Ano ba yung laging gumugulo sa isipan mo? Tandaan po natin, kung lagi ang thought natin, kasi di ba ang prayer po natin dapat lagi ay, Lord, your thoughts may be my thoughts. Yung kaisipan ni Kristo ay ibigay niya sa atin. Na ang hihilingin po natin sa Lord, na Lord, turuan mo po ako na magtiwala, manampalataya at sumunod lamang po sa iyo. Sabi niya po dito, He gives it generously. Pag sinabi po natin generously, ibubuhos sa'yo ng Lord ng masagana yung tamang desisyon. Sa anumang sitwasyon na meron ka ngayon, napakabigat man ang problema, kinakaharap mo ngayon, kinakailangan mo ng mainam na desisyon, itulog mo sa Panginoon, it will be given to you. Kaya anything that we have, anything that we are facing right now, hindi ang sagot, tara kay Kapitan. Hello, nandyan po ba kayo? Hindi, tara kay ganito, tara kay ganyan. Ang gagawin po natin, tara kay Lord. Ilapit po natin sa Lord, iluhod po natin sa Panginoon. And when we pray, we know our God is teaching us. Tinuturuan po tayo ng Lord na magpakababa. Alam niyo po kasi pag nananalangin po tayo, it humbles us. Nagpapakababa po tayo na sa totoo lang po, wala naman po talaga tayong nagagawa. It's not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord alone. Kung bakit tayo nakagagawa ng mga bagay po na ito, kung bakit napagtatagumpayan natin ang mga problema ay dahil lamang po sa habag at biyaya ng Lord sa atin. Kaya kung ano man po yung problema po natin, idulog at ilapit po natin ito sa Panginoon. Pangalawa po, sabi po dito, dig into God's Word. Ano ba yung sabihin ng dig into God's Word? At sabi po dito, bungkalin natin yung salita ng Diyos. Sabi niya po, bungkalin. Okay, ano po ba ang binubungkal natin? Pag may problema po tayo, ang binubungkal po natin yung mga problema, yung mga ano po, yung mga kasalanan sa atin, ng ating pong mga hello, nandyan pa po ba kayo? Totoo po ito, di po ba? Minsan ganito po ang nangyayari po sa atin, na kapag nandito po tayo sa mga ganitong sitwasyon na para po ang bigat-bigat ng ano natin, nasa halip na bumalik tayo sa salita ng Diyos, nababalikan po natin yung mga sakit, hinagpis, katagal-tagal na lang nangyari. Katagal-tagal na lang naging problema. Bakit kapag nagkakaproblema, bakit yung nakaraan pa rin lagi ang ating binabalikan? Bakit yung nakaraan pa rin lagi yung ating hilig na pag-usapan? Ano po ang nangyayari? Yung pain na meron tayo ngayon, hindi nag-heal, kundi lalo lang tayo nasasaktan. Kaya sabi po sa atin, tinuturo sa atin ng Biblia, tinuturo sa atin ang salita ng Diyos, when we are facing problems,
Kapag humaharap tayo sa mga pagsubok, sa mga problema na parang pakiramdam natin, nawawalan tayo ng purpose sa buhay, dig into God's Word. Balikan natin ang salita ng Diyos. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ba ang sinasabi sa atin ng Panginoon? When we have the Word of God, we are reminded na, oo nga pala, ito nga pala yung tama, ito nga pala yung kailangan. Na ano sabi ng Lord? Hoy, mahalin mo ang iyong asawa, yung pa sabi? Mahalin mo yung kapatid mo. Hindi, di ba? Ang sabi, mahalin mo ang kaaway mo. Oh, sakit-sakit, Lord, na ginawa niya sa akin. Ang sabi ng Lord, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Di po ba? Parang ano pa yung dahilan ko para magalit? Ano pa yung dahilan ko para hindi ko patawarin yung aking kapatid? Eh, ito na nga po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi po sa Psalm chapter 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light unto my path. Kasi po pag nasa mabigat tayong sitwasyon sa buhay natin, parang madilim, di ba? Kaya nga nagkakamali tayo ng desisyon. Natitisod tayo. Sabi nga, ay, tisod na tisod. Laging naririnig di po, di na natapos ang tisura na yan. 2024 na, ay natitisod pa. Ang tao natitisod, lumalakad saan po? Sa dilim. Kapag lagi kang nakatingin sa kapwa mo, sa tabi mo, sa mga tao sa paligid mo, walang mangyayari. Kaya ano po ang sabi ng Biblia sa atin? Kanina daw po tayo dapat tumingin? Look unto Jesus. Bakit? He is the author and the finisher of our faith. Kung gusto mong matapos yung pananampalataya mo, abay, tignan niyo ako. Kapag tinignan niyo ako, hindi na kayo magpapatuloy. Bakit? Kasi marami akong pagkakamali. Nagkakasala ako, nabibigo ako. Hoy, akala ko pa naman, ganyan siya. Bakit ganyan? Di po ba? Kapag tinignan mo yung kapwa mo, at saka yung kapwa mo, at saka yung kapwa mo, magpapatuloy pa ba tayo? Hindi. Kasi limitado po tayo. Nagkakasala po tayo. But that's not an excuse, di po ba? Kaya sinasabi po sa atin, kapatid, huwag mong gawing batayan ng iyong pananampalataya yung kapatid mo. Ang batayan po natin ay si Kristo. Kaya ang sinasabi ni Kristo, look unto me. Tingnan niyo ako. He is the author, siya ang pinagmulan, at siya din ang magwawakas ng ating pananampalataya. At habang tumitingin tayo kay Jesus, na walang pinipili, wala siyang, hindi siya nag-uuri ng tao. Kahit ano pa ang kalagayan mo, kahit sino ka pa, kahit gaano kalaki ang iyong pagkakasala, kahit gaano ka nakalayo, basta't lumapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya ng buo. Kaya ito po yung nais ng Lord. When we dig into God's Word, we are reminded of His promises. Di po ba? In Joshua chapter 1 verse 8, lagi natin itong memory verse. Di po ba? Paborito natin. Keep this book, the law of always in your lips. Meditate on it day and night. Bulayin mo ito araw at gabi. Anong ibig sabihin ng bulay-bulayin? Para bang, di ba, sa kamabangan, gunang-gunanan di ba? Iniisip mo palagi na, oo nga, na sabi nga po, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay po natin, hindi po ito permanente. Isa lang po ang permanente, ang pag-ibig ni Kristo sa atin. When we have God's Word, kapag alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka maliligaw kasi may liwanag na naggagabay sa iyo para gawin yung ipinapagawa niya sa iyo. At sabi po doon yung huli, then you will be prosperous and successful. Gusto lang po natin agad prosperous and successful Pero ayaw naman nating i-meditate, sundin, gawin ang salita ng Diyos. But, sabi nga po, the secret to a prosperous and a successful life is digging into the Word of God. Talaga po, minamahal natin ang salita ng Diyos. Minamahal natin yung mga pangako niya po sa atin na, Lord, kailanman sinabi mo, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Next po, sabi po dito, paano po natin ibabalik yung purpose ng Lord sa buhay po natin, kapatid? Determine your gifts and strength. Tignan mo yung katabi mo. Amen. Buhay na buhay. Amen. Ang ganda-ganda. Alam niyo po, minsan, di po ba, sabi ko nga, kadalasan po sa atin ay, nung pumasok tayo sa church, nakaupo lang tayo hanggang sa matapos na yung buhay natin, nakaupo lang tayo. Pero okay lang po yun. Wala pong problema doon kasi may kanya-kanya po tayong gift.
Hindi po natin alam. Minsan, ano ba yan? Nakaupo na lang siya doon pero hindi mo alam yung gift pala niya is gift of prayer. Kaya napakahalaga po, sabi po dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10, as each one, lahat kayo, sabi niyo nga po, lahat kayo. Lahat kayo. Lahat tayo, each one has received a special gift. Lahat po tayo ay may tinanggap na special na regalo. Employ it in serving one another as good steward of the manifold grace of God. Lahat po tayo ay may tinanggap na regalo. Ano ba yung regalo na yan na tinanggap mo? Sabi po dito, determine your gifts and your strengths. Saan ka ba magaling? Saan ka ba mahusay? Saan ka ba talagang napakiramdam mo? Dito ka tinawag ng Lord. Halimbawa ko, si Tita Norma, alam ko very prayerful yan. Di mo ba, no? Na sabi niya kanina, mula doon sa bahay nila, paglakad niya, mapunta dito, nagpe-pray na siya. Bata pa lang ako, nung kasama po namin siya, talagang lagi siya, sabi niya, lagi basta ako alam ko, ang puso ko malinis kasi lagi ako nananalangin sa Lord. Amen. Tayo pong lahat, sino man po tayo, ano yung regalo na binigay sa iyo ng Panginoon? Pag tinignan mo yung kamay mo, ano yung ibinigay sa iyo ng Lord? Ibinigay sa iyo ng Panginoon ang gagamitin ng Lord para mapagpala mo yung iba. Kung ang gift sa iyo ay pananalangin, kapatid, maghapon, ipanalangin mo yung mga tao. Alam niyo po si Ida hanggang ngayon, nandun pa rin po yung journal niya. Meron po siyang yellow paper na nakalagay po doon ang pangalan ng lahat ng taga-Panglara. Mula po doon sa Del Carmen, lahat po yan. Kayo hanggang dyan, kay Nana Elbe, hanggang doon po sa dulo, Kalamanang doon. Tapos pag tingnan mo doon sa yellow paper niya, yung pangalan po hanggang doon, Kaladang Nene, hanggang doon sa tulong-tulong sa Rizal. Kabisa, nakalista po lahat yun. At kapag gising niya sa umaga, yun na po yung ipagpe-pray niya. Maiiyak ka kasi alam niyo po, sabi ko nga, sobra po yung heart niya sa pananalangin. Napaka-special ng gift na tinanggap po ni Ida. And I believe ang bawat isa po sa atin, meron po tayong ganitong gift, the gift of prayer. Na ito po, yung simpleng ipanalangin natin, yung kapwa po natin. Di po ba? Napakahirap po na ipanalangin yung mga tao na nakasakit sa atin. Napakahirap na ipanalangin yung mga taong meron tayong hinalakit or meron mga bagay na nagawa sa atin. Pero alam niyo po, ang pinakamainam na regalo na pwede natin ibigay sa ating pong mga sarili, alam niyo po ba yun? It is ipanalangin po natin sila at i-release po natin sila. At kapag pinanalangin po natin sila, hindi po natin namamalayan. Yung nararamdaman natin na galit, puot, or whatever it is, pinapalitan po ito ng pag-ibig, pangunawa, at pagmamahal ng ating Panginoon. Na hindi mo namamalayan, mahal mo na ulit sila. Pinapanalangin mo sila araw-araw at sila din po, mahal na din po tayo. So, ito po yung sinasabi po sa atin ng Panginoon. Ano po yung mga gifts mo? Kung ang gift mo ay madaldal ka, sino po ang mga madaldal dito? Instead na chismis ang ating ibahagi, di mo ba? Yung kapag may dala-dalahang kwento kahit saan ka pumunta, di ba? Mahilig tayo mga kapitbahay. Gift pala yun. Na instead ang dala-dala ko ay, hey, alam mo ba ang latest, kapatid? Hay, oo, alam mo kung ano ang latest. Si Kristo namatay para sa iyo at para sa akin dahil mahal niya tayo. Di po ba? So, yung pagbabahagi po tayo, pagpupunta tayo sa kapitbahay natin or sino man, yung papantayin mo yung bibig mo na kinakailangan makapagsabi ako ng Word of God or anything po na makakapagpangiti dun sa kapwa po natin. Ano po yung gift of service. Marami po sa atin na ang biyaya sa atin ng Lord ay magaling tayong maglinis. Alam niyo po ba, sabi ko lagi ko po itong kinukwento na ako, bata pa lang, may ministry na po ako. At ang kauna-unahang ministry ko po sa church po na ito ay cleaners. Ako po talaga dahil hindi pa po ito ganito noon, kasama ko po na si Brother Joseph. Kaming dalawa talaga naglilinis. Lahat po yan, lahat yan. Wala pa po ako sa worship team, wala po akong ministry, anything. Ang ministry ko lang po ay maglinis. Nagsimula po yung gawain sa bahay po namin. Trabaho ko na din po noon ay i-prepare yung mga upuan at linisin at talaga pong punasan ng lahat ng mga upuan. Wala pong maliit na ministeryo sa Lord as long na ginagawa mo po ito para sa Panginoon. Yung iba po kasi gusto agad, di ba? Parang, ay, gusto ko agad maganda yung boses ko. Dito ako kakanta ako. Hindi po agad ganon. Ano po, although kahit maganda yung boses natin, salamat sa Lord, may gift ka. Pero ihuhubogin tayo ng Panginoon. Pagtama ang puso natin, pagtama talaga
yung attitude natin towards God. Hindi mo namamalayan, mahaba na po ba ang oras ko? Okay pa po ba? Okay lang po. Hindi mo namamalayan yung desire ng puso mo, unti-unti na ibinibigay sa iyo ng Lord. Ano yung mga gifts na meron ka? Magaling ka sa mga bata, para may gift ka sa bata. Gamitin mo yan para makapagturo sa mga bata. Ang gift mo ay pagluluto. Yung gift mo na yan, gamitin mo para ipagluto mo yung church. Di po ba? Kung ang gift mo ay, dumalaw, or whatever it is, saan ka ba magaling? Definitely 100% merong regalong ibinigay sa iyo ang Panginoon. Ang gift mo maglaba. Habang nilalaban mo yung kurtina ng church, Lord. Lahat po nang papasok sa church, makikita ang kurtina, pararangalan ka. Amen? Alam niyo po yun? Sabi ko nga po, anything that the Lord has given us, itinatama at itinutuwid po na tayo ng Panginoon. Kung ang gift niyo po ay maging pastor, hindi niyo po alam na isa pala sa atin dito, ako po wala po akong kamalay-malay noon na gagamitin po pala ako ng Lord na ganito. I remember, nung young people pa po kami, nung umattend po ako ng conference na nangarap lang po ako, sabi ko, paano kaya one day tatayo din ako ganon? I remember that desire and I prayed for it and I thank the Lord kasi hinubog niya po ako unti-unti. Hindi po siya madali, mahirap na proseso. Marami kang isasakripisyo, marami kang i-give up, pero ang Lord, itatama yung puso mo. At sabi niya po, di po ba, and sa Psalms 37 verse 4, if you delight in the Lord, He will give you the desires of your heart. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang mga pangarap mo ay yung makakamtan. Minsan gusto natin agad, pangarap, makamtan. Pero sabi ng Lord, teka lang muna, hanapin mo muna ang kaligayahan sa Panginoon. Kapatid, ano yung gift na meron ka, kaya mo yung ibahagi sa Panginoon. Kung ang gift mo ay gift of giving, napakaluwag mo sa pagkakaloob. Salamat sa Lord, pagpapalain ka ng Lord. Yung mga bawat ibinigay mo, bawat sentimong ibinigay mo, kapatid, yan ay hindi kalumihan. Ginamit yan para sa mga kaluluwa na nangangailangan. Whatever it is na meron ka, ngayon pa lang, kung feeling mo parang nakaupo lang ako palagi, manalangin ka kung ano yung gift na ibinigay sa'yo ng Lord. At kapag nahanap mo yun, kapag nakita mo yun, at ipinanalangin mo yun, kausapin mo si pastor, si pastora, sabi mo, gusto ko pong maging bahagi ng church ko na ito. Paano po ako makakasama sa paglilingkod? And then we'll see kung saan ka dadalhin ang iyong desire as long na ginagawa mo ito para sa Lord. Next po natin. Sabi dito, determine your passion. Kadugtong lang po ito. Ano ba yung passion mo? Ano ba yung nagpapasaya sa'yo? Ano ba yung mga bagay na gustong-gusto mo? Pasensya na po kayo kung ginagawa ko mong example ng sarili ko. Kasi ito lang po yung pwede kong i-share. So katulad halimbawa po yung sa akin po, ang passion ko po talaga is through music. Gustong-gusto ko po talaga ang music and dancing. Alam po nila Karen yan na nagpasimula po kami ng dance ministry po dito. Alam niyo po, yung dance ministry during that time ay, kung hindi po ako nagkakamali, kauna-unahan siya sa church po na ito, di po ba, na talagang dahil sa desire po ng puso namin na talagang magamit ng Lord para sa dance, alam niyo po, pinag-bless ng Lord yung dance ministry po na ito, na kung saan-saan po tayo nagme-minister. Nakarating po tayo kung saan-saan, na-invite pa kami dun sa TV station before, nagpalabas pa kami doon, para lang ibahagi yung kabutihan ng Lord sa pamamagitan ng pagsasayaw. Ano po ba yung passion na to? Yung mga kabataan, what is this passion na meron po tayo? Yung gustong-gusto mong gawin, sabi po dito, that passion, ibigay mo yun para sa Panginoon. Ano yung ginagawa mo ngayon para sa Lord? Kung ginagawa mo ngayon sa ganyan, passionate ka, gagawin ko ito ng pinakamainan sa pagtugtog. Ibibigay ko yung the best ko sa pagtugtog, sa pagluluto ni Brother Edward. Magsasarapin ko yung luluto ko para sa mga lingkod at kapatid. Di po ba? We are passionate in everything that we do. Then, nahahanap mo yung purpose mo. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 23, sabi po dito, whatever you do, ano man ang iyong ginagawa, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Ano man ang ginagawa mo, amen? Ano man yan, nag-aalaga ka ng anak. Alam niyo po, bilang mga nanay, isa po ito sa napakahalagang aral na natutunan ko. Na napakahalaga po na maunawaan natin yung bahagi natin kung bakit tayo tinawag ng Lord na maging nanay. The most significant role ng isang nanay ay makapagpalaki siya ng isang
tao, isang bata na may takot sa Diyos. Sa dami-dami po ng kaguluhan ngayon sa mundo, sa dami-dami ng mga kabataan na naliligaw ng landas, sa dami-dami po ng mga gumugulo sa kaisipan ng mga kabataan, yet nandito kayo mga nanay. Nandito tayo mga nanay. Tinawag tayo ng Lord for a purpose. What is that purpose? To train up our child. Turuan ang ating mga bata na lumaki at hubugin sila na may takot sa Panginoon. So parang feeling mo, nanay lang ako, wala naman akong talent. Nanay lang ako, wala naman akong pwedeng gawin sa church. Ang the best mong gawin, kapatid, turuan mo yung anak mong magdasal. Turuan mo yung anak mo na maging mabuting tao. Can you just imagine kung tayo po yung mga anak natin, di ba? Ang saya-saya na makita mo yung mga anak mo na, ay, ang ganda, ang tuwid na ng buhay, di ba? Sabi ko nga po, yung mga legends po natin dito, yung mga, pasensya na po, senior na po talaga, di ba? Yung mga senior po natin dito, pagbabalikan niyo po, di ba dati nangangarap lang kayo na sana yung mga anak niyo makapagtapos, maging mabubuti. Pero tingnan niyo sila ngayon, nasa na yung mga anak niyo, di ba? Fulfilling their dreams, tinutupad nila yung mga pangarap nila, ginagawa nila yung mga gusto nila, may takot sila sa Diyos, yung mga anak ninyo. Kasi mga anak namin bata pa po, kaya patuloy pa po kami nakikipaglaban sa pagdadasal. Pero kayo yung mga anak nyo, di ba, na tinutupad na yung mga pangarap nila at alam nyo may pananampalataya, you did a great job. Amen? Napakaganda po ng ginawa ninyo na yung mga anak nyo ngayon, kung titignan ninyo may takot sa Lord, napakainan po ng nagawa po natin. Kaya sabi po dito, whatever we are doing right now, isa akong nanay, this is my challenge. A challenge for me, I will do it passionately for God's glory. Next po natin. Sabi po dito, bring others into your life. When we talk about bringing others into your life, sabi sa Proverbs chapter 11 verse 14, where there is no guidance, people falls, but an abundance of counselors, there is safety. Alam niyo po, nung inaaral ko po ito, sabi ko, ano kaya yung ibig sabihin ng bring other people into your life? Alam niyo po, ang ibig sabihin po pala nito ay dapat matuto po tayong makinig sa tamang tao. Sabi nga po natin, tamang tao. Makinig po tayo sa mga tamang tao. Sino po yung mga tamang tao? Ang mga tamang tao po, yung mga lingkod po ng Panginoon, yung mga pastor po natin. Pahalagahan po natin yung mga itinuturo po sa atin ng mga lingkod ng Diyos. Bakit po? Kasi alam niyo po yung mga pastor po natin, wala po yung ginagawa. Hindi po naman walang ginagawa. Ang ibig ko sabihin, ang desire po nila at talagang bahagi ng buhay ng mga lingkod ng Diyos ay ipanalangin ang bawat isa. At alam niyo po, wala po kaming ibang desire kung hindi enjoy na makita yung mga bawat isa na talaga pong napufulfill yung purpose ng Lord sa buhay po nila. Kaya sabi po dito, bring others into your life. Hayaan po natin na pumasok yung mga lingkod ng Panginoon in our lives. Magkaroon po sila ng voice over us na para pong sabi dito, tamang tao. Pag sinasabi po natin tamang tao, hindi lahat ng tao. Amen? Hindi po porket Kristiyano, tama po yung sinasabi. Amen? Hindi po porket Kristiyano na, ang titignan po natin yung mga tamang tao, yung titignan natin yung kanilang pagkatao, na talaga bang do they walk their talk? Yung ba sinasabi nila, ginagawa po nila? Alam niyo po, ang basihan po ngayon ng pagiging tunay na Kristiyano, real talk po tayo, hindi po sa palakihan ng church. Ang basihan po ng pagiging Kristiyano o nagtagumpay na mananampalataya o matagumpay na church, hindi po sa paramihan ng nakaupo dyan. Ang basihan po ng pagiging tunay na Kristiyano, lumalakad ka ba sa sinasabi ng Panginoon? In our everyday lives, ako, ito yung basihan, yung buhay ko. Am I loving? Mapagmahal ba ako? Am I forgiving? Mapagpatawad ba ako? Am I joyful? Masayahin ba ako? Am I kind? Am I good? Am I patient? Do I have long suffering? Alam niyo po ba yung mga binabanggit ko? Ang binabanggit ko po ay ang bunga ng banal na Espiritu Santo, di po ba? Ano po yung bunga ng banal na Espiritu Santo? Nakikita ba ito sa buhay po natin? Ngayon, kung hindi po ito nakikita sa buhay po natin, ipagdasal po natin, hilingin po natin sa Lord, Lord, tulungan mo po ako, turuan mo po ako na makita ang bunga ng banal na Espiritu Santo sa aking buhay.
ibibigay po ito ng Panginoon sa atin kung ito po ay atin pong hihilingin. Kaya po napakahalaga na dumadala po tayo sa mga gawain. Dumadalo tayo kapag po kinakausap po tayo ni Pastor, nakikinig po tayo. Kapag itinutuwid po tayo, magpapatuwid po tayo. Amen? Na kapag po itinutuwid po tayo, huwag po tayong nagagalit, huwag po tayong nagtatampo. Kapag po meron po tayong narinig na hindi po natin gusto, lagi na lang natin sinasabi, lagi na lang akong pinapatamaan. Ako na lang lagi. Para na lang ako na lang ang tao dito. Pero hindi po, pinapatamaan po talaga kayo. Hindi ko po kayo pinapatamaan, ano po. Pero ang ibig po sabihin dito, listen, ano po, makinig po tayo kasi we are praying for our pastors, we are praying sa mga cell group leaders po natin. Napakahalaga, meron po mga cell group po kayo, di po ba? Kaya napakahalaga ng pakikipag-ugnayan po natin sa Lord kasi habang ipinapanalangin mo yung mga cell group member mo, amen, binibigyan tayo ng wisdom ng Lord kung paano natin sila tatratuhin, kung paano natin sila gagabayan, kung paano natin sila tuturuan na lumakad upang sundin yung pinapagawa ng Lord. So next po natin, malapit na po tayo matapos. Pangalawa na po ito sa ending. Sabi po dito, take a solitude retreat. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Yan po yung akin pong in-underline. Pag sinabi po natin take a solitude retreat, ang ibig sabihin lang po nito, kapatid, kinakailangan may panahon ka ng pananahimik. Sabi nga po natin pananahimik. Pananahimik. This is the time na talagang, kumbaga, silent moment mo between you and God. Although retreat po kasi sabi, di ba, masaya pong sumasa sa mga retreat. Pero wala po tayong mga gano'n, di ba, wala tayong, sometimes we can go to the prayer mountain. Pero pag sinasabi po natin retreat dito, it's a personal retreat na iiwanan mo ang lahat, isasantabi mo ang lahat, mananahimik ka, makikipag-usap ka sa Lord. Kamusta ang quiet time? Yung pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon na Lord, makikinig ako sa sinasabi mo sa akin, makikinig ako sa mga mensahe or kung ano man yung mensahe na gusto mong iparating sa akin. It is a time of personal worship. Nakakalungkot po kasi isa po ito sa katotohanan na minsan maraming mga Kristiyano na ang source ng kanilang Bible, ng Word of God nila ay pag Sunday lang. Nakakapakinig sila ng salita ng Diyos kapag Sunday lang. Nakakakanta sila kapag Sunday lang. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Ang pagiging Kristiyano, ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, it's a daily basis. Kaya di po ba, sabi niya sa atin, we have to grow day by day. Amen? We will walk, amen, day by day. Glory to glory. Ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, binabago niya tayo araw-araw. Sapagkat araw-araw, may bagong mensahe sa atin po ang Panginoon. Kaya po alam ninyo, sabi ko nga, madalas ko po ito sinasabi kapag ako po ay nagtuturo, ang pagkilala mo kay Kristo o ang relasyon mo kay Kristo ay huwag mo lamang ibabase sa narinig mo sa pastor o sa narinig mo sa mga tao sa paligid. Yung pagkakilala mo kay Kristo dahil every Sunday ka lang nandito, akala mo ang Lord ay ganun lang. Kaya ang encouragement po sa atin, di po ba, a personal relationship with the Lord. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakalawak ng kanyang pagmamahal sa atin. Sorry po, akin po pala yung napakalaki ng pagmamahal sa atin ng ating pong Panginoon na ang gusto ng Lord, i-explore po natin yun. Gaano ko nga ba kakilala si Kristo sa buhay ko? Gaano ko nga ba kakilala si Jesus sa buhay ko? Sometimes, kilala lang natin si Jesus as King, as Savior. Ano pa? Hindi lang siya King, hindi lang siya Savior. He's a friend. He's our Redeemer. He is the Father to the fatherless. Siya yung nag-alay ng buhay sa atin na sabi nga po, pag nakilala mo si Jesus, beyond imagination. Hindi pa naisip ng mga isip natin. Amen? Hindi pa narinig ng mga tenga natin. Hindi pa nakita ng mga mata natin kung ano yung inihanda ng Lord sa atin. Ganon kalaki, ganon kalawak. Ganon kaganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Bakit natin nililimitahan sa ganito? Minsan nawawalan tayo ng pag-asa
kinabukasan, nawawalan tayo ng loob, nawawalan tayo na akala natin hanggang dito na lang yung pwede natin gawin na hindi pala natin alam ang lawak pala ng pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Kasi napakaganda ng plano niya para sa iyo. Take a solitude retreat. Makipag-usap tayo sa Lord. Lord, ano po ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay ko? Lord, ano po yung pwede kong gawin? Ano po yung pwede kong ibigay? If this is our prayer, mga kapatid, alam niyo po, I believe in my heart, unti-unti, makikita natin, ipinapakita ng Lord kung gaano tayo pwedeng gamitin niya in the future. Last na po ito. Trust God. Napakasimple lang po nito, di ba? Magtiwala sa Lord. In Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, ang sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Simple lang po, kapatid. Magtiwala po tayo sa Kanya. Siya po na makagagawa ng imposible sa buhay po natin. Siya po na nakagagawa ng mga bagay na hindi po natin nakalain. Bago po ako mag-abroad, bago po ako mag-asawa, alam niyo naman po na nagpastora na po ako since 2000 hanggang 2008 po. So parang 8 years na dyan po ako. Hanggang sa, alam ko na po na parang ito na yung goal, ito na yung tinawag sa akin ng Lord. And then, syempre po dahil meron po akong personal na gusto at nagdesisyon po akong mag-asawa, hindi po madali yung naging desisyon na iiwanan ko po yung ministeryo na ipinagtiwala po ng Lord dito. But it was isang napakalaking desisyon po na kinakailangan kong iluhod sa Lord. Nanalangin po ako ng sobra-sobra, nag-ayuno ng ilang araw. At Lord, ano po ba? Ang kalooban ng Lord, ano po ang sabi sa Biblia? Magpasakop tayo saan? Kanino po? Magpasakop po tayo sa ating mga asawa. At dahil gusto po ng asawa ko na mag-asama po kami sa abroad, at yun po ang naging desisyon po namin mag-asawa, pumunta po ako doon, sumama po ako doon. Pero hindi ko po iniwan yung church na parang orphan. Dahil nagpapasalamat ako sa Lord dahil during that time, umuwi naman po si Pastor Louie. At si Pastor Louie na po ang nag-handle. Pagdating po sa abroad, kung nai-imagine niyo po yung kalagayan ko, nagaling po ako sa ilang taon na pagiging pastor na napaka-busy ng buhay. Na talaga pong sabi ni Inda during that time na, ay, nandyan na pala yung border natin. Kasi talaga pong literal po na gabi na lang po akong umuwi. Pagising ko sa umaga, wala na po ako sa bahay, uwi na lang po ako sa gabi. Dahil sa dami po ng kinakailangan ko pong gawin, sa dami po ng kinakailangan ko puntahan, umiikot po yung buhay ko sa ganon. Nung pagdating ko po sa abroad, bigla pong nagbago ang lahat. Nanahimik po ako, tumigil po ako. At doon na lamang po ako. Napakahirap po na nasa abroad na yung asawa mo nagtatrabaho, tapos ikaw nasa bahay ka lang. Hanggang sa nagkaroon po ako ng anak. And then, isa pong burden sa akin, alam niyo po ba yung feeling na parang feeling mo worthless ka? Naramdaman niyo po ba yung parang, sabi ko nga, nagtapos ako na pag-aaral, nagpastor ako. Ganun drama po sa buhay. Tapos malayo ka sa pamilya mo, ang dami mong give up mo lahat. Tapos nandito ka sa abroad, mag-isa ka lang. Ang lungkot. Malungkot po, mahirap. Mahirap po ang buhay sa abroad. Akala lang po natin masaya kasi sa picture, pero hindi po siya ganun kadali. Malungkot po talaga. And ito po yung prayer ko, hindi po nawala yung desire sa puso ko na maglingkod sa Lord. Alam niyo po, kinausap po ako ng pastor po namin doon. Sabi niya, just share what is in your heart. So, share ko po yung kung ano po ako dati. Tapos sabi ko po, pakiramdam ko po ngayon para po wala na po, para po bang wala po akong silbi. Para po bang, kasi ano po, nanay na lang po ako. Para di ba, wala na akong ginagawa. Dati po, ang dami kong inaasikaso, ang dami kong ginagawa. Ngayon, nanay na lang ako. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa Lord, sa buhay po ng pastor po namin ngayon sa Bahrain. Na nagsalita po siya sa akin, alam mo ba, sabi niya, napakalaki ng ministeryo meron ka ngayon. At ang ministeryo meron ka ngayon ay ang pagiging nanay. At alam mo ba, yan ang pinakamaganda at pinakamainam na ministeryo na meron kang gawin ngayon ay yung palakihin mo. Yung sinabi ko po kanina, palakihin mo yung mga anak mo.
Alam niyo po, sabi ko nga, oo nga, hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataon na, di mo ba kasi syempre, di po ba iba-iba po tayo ng kalagayan sa buhay. Minsan, dahil wala tayong choice, kailangan nating umalis. Wala tayong choice, kailangan nating iwan yung mga pamilya natin para magtrabaho po tayo. Pero sabi nga po, kapag binigyan ka ng pribilehiyo, ng pagkakataon ng Lord, nabantayan mo yung mga anak mo, yan yung ipinapagawa sa iyo ng Lord. At alam niyo po, simula po na sinabi niya po sa akin yon, para po akong nawala ng burden. And I praise and thank the Lord. Oo nga, sabi nga po, there is a season for everything. May kanya-kanyang panahon. Ano po ba yung panahon na meron po tayo? At alam niyo po, ang kagandahan po ng season, hindi po siya nananatili. Di po ba? Sa Pilipinas, may 2 season po tayo. Tag-ulan at tag-araw. Hindi po forever tag-ulan, hindi po forever tag-araw. So sabi nga, anumang season na meron tayo sa buhay po natin ngayon, maaaring tag-ulan ngayon sa buhay mo, maaaring tag-araw ngayon sa buhay mo, ipagpasalamat at enjoy mo kung nasa saan ka ngayon, matatapos din yung sitwasyon na meron ka. Kaya napakahalaga po nung trust God. Magtiwala tayo sa Lord na may gagawin siya at may gagawin siya sa buhay natin. So, paiksin ko na lang po yung kwento ko. So, hanggang sa natagpuan ko po yung sarili ko doon sa Bahrain, na nagkaroon po ako, bumalik yung joy in my heart na I am doing this for God. Kung ako'y magiging nanay, magiging best nanay ako, aalagaan ko yung mga anak ko, palalakihin ko sila, may takot sa Lord. Hanggang sa inalaw ng Lord na makapag-ministry po ako. Isa po sa ministry na binigay po ng Lord doon po sa Bahrain ay sa mga kababaihan din po. Naging leader din po ako ng mga kababaihan po doon. Naalala ko po kasi nung dalaga po ako, meron pong dumating na prophet dito, parang nagpa-prophesy po siya. Sabi po niya sa akin na there will come a time that you will be a leader of women. Yun po talaga malinaw po sa akin yun. And hindi po yun nawala sa isip ko. And then, unti-unti na-realize ko na dinadala ako ng Lord dun sa pangako po niya na yun. Naging leader po ako ng mga kababaihan. Kahit saan po ako mapunta, even nung nakabalik na po ako sa Pilipinas, parang marami pong mga kababaihan ang natuturuan po at nagiging leader. Alam niyo po, isa po sa problema po ng mga nanay sa Bahrain, nalulungkot po sila at wala po silang magawa pag sila nasa bahay. Alam niyo po, salamat sa wisdom ng Lord, may ginawa po ako doon. Nagsimula po ako ng negosyo kahit nasa bahay po ako. At alam niyo po, nagpasimula, wala pong gumagawa noon doon. Tapos, nung pinasimulan ko po yan, sari-sari na po mga mensahe dumating sa akin. Paano niyo po ito ginawa? Bakit niyo po yan nagagawa? Paano po ba magsimula ng ganyan? Tinuruan ko po sila. At alam niyo po, nung umalis na po kami sa Bahrain, halos sila po lahat ay nakakapagnegosyo na po. Kahit nasa bahay lang sila. Isa pa pong ministeryo na pinagtiwala sa amin pong mag-asawa ng Lord po doon ay nakapag-minister po kami doon sa mga kinakawawa po ng mga amo po nila. Hindi po sila kumakain, hindi po sila pinapakain. So ginagawa po namin, nag-i-sneak in po kami ng mga pagkain doon sa mga bahay nila. At isa pa po sa talagang pinagtiwala po sa amin ng Lord ay yung worship. Na dahil doon po talaga kami tinawag ng Lord, na sobrang napaka-special po ng worship sa aming pong buhay, na talaga, this is where we draw our strength. Na when we worship the Lord, talaga po, alam po namin na may ginagawa po ang Panginoon. Nagtiwala po kami sa plano ng Diyos sa buhay, sa buhay po namin. Dumating po kami sa isang napakabigat na pagsubok. Nung nandun na po kami sa Bahrain, nagkasakit po si Nathan. Mostly, hindi pa po alam ito ng iba, alam po ng mga pinsan ko. Dahil si Nathan po during that time, alam niyo po na premature po siya. Dapat manganganak po ako ng January, pero nung kasal ni Karen, nanganak na ako December. So dahil premature po siya, may butas po yung bituka niya. So lumalabas po doon, nagkaroon po siya ng hernia. So doon po sa Bahrain, ay ang sabi po ng mga doktor, hindi siya pwedeng operahan kasi maliit siya. Kinakailangan mag-antay po tayo ng 2 years pa. Kinakailangan maging 10 kilo siya para ma-operahan natin siya. Alam niyo po, during that time, buntis po ako sa pangalawa naming anak. Tapos po, na-scam po si Brother Chris. Na-scam siya kasi parang meron kami dapat trabaho, lilipat kami dapat sa Saudi. Tapos, hindi po pa natutuo yung trabaho po na yun. Nag-resign siya sa trabaho. Can you just imagine po yung kalagayan ko? Buntis po ako, may sakit ang anak ko.
nawalan po siya ng trabaho, nag-resign siya, wala kaming bahay, wala kami lahat, wala po siyang trabaho. Siyempre sa abroad, wala po tayong ipon, yun po yung totoo. Dahil sa dami po na binabayaran nito. So parang, Lord, ano ba, di ba naglilipid kami sa'yo, hirang-hirang naman. Parang kung ganon. So parang, pero during that time po, kami po ay naglilingkod sa Lord ng masaya sa aming mga puso. And nag-attend po kami ng mga conferences. At salamat po sa Lord, nagkaroon po kami ng pribilehiyo na makapag-minister po dun sa concert po ni Steve Cuban. Kaya po natin si Steve Cuban. For the Lord is my power. So nag-minister po siya sa Bahrain. Nag-audition po kami. Ako po bilang backup, siya po bilang musicians. Nakasama po kami doon and nagturo po siya ng worship and we felt in our heart na parang Lord, yung ginagawa ni Steve Cuban na magturo sa worship, pangarap din namin yun, gusto din namin talaga na makapagturo. Pero papaano? Saan? Kailan? So, nasa puso lang po namin yun. Hanggang sa dumating nga po yung pagsubok po na ito sa buhay po namin na wala po kaming choice. Kasi wala na po kaming bahay, nakikitira lang po kami doon sa kaibigan po niya. Dumating po kami sa punto na yung pamibili namin ng ticket, last money lang po namin yun. So, yun na po, umuwi na kami sa Pilipinas. Dumating po kami dito, back to zero po kami. Meron po kaming natirang pera, siguro mga around 70,000. 70,000 po yun. Alam niyo po, pagdating po dito sa Pilipinas, pinatignan ko po si Nathan, check up lang po niya yun. Sabi po ng doktor, alam mo ba, kung hindi mo siya dinala ngayong araw na ito, mamamatay na siya. The same day na dinala po namin siya sa ospital, inano na po kami, inadmit na po at inoperahan na po siya. Kasi sobrang lala na po pala at mabubulok na yung ano niya, yung kanya. So sabi ko, Lord, ako kami nagawa ng pagsubo. Hindi ko alam, mawawala na pala ako ng anak, parang gano'n. So syempre po, ang bigat-bigat po. Tapos yung pong pera namin, ay sakto lang po dun sa pangpa-opera, 70,000. So yun po, so parang sabi ko, bigat-bigat naman ang pagsubok. Pero alam niyo po, salamat sa Lord, kasi napakabuti ng Panginoon sa buhay po namin. Alam niyo po kung anong nakita namin, paano kung hindi kami umuwi? Apakasakit, baka hindi ko po kayanin na uuwi ako na patay yung anak ko. Naiintindihan niyo po ba? Na kailangan palang mawala siya ng trabaho, kinakailangan palang danasin namin lahat yung hirap at sakit na yon para kami umuwi. Minsan nakala natin, di ba, parang tinalikuran na tayo ng mundo. Pero kailangan pala natin yon. Kasi yun po yung dahilan kung bakit kami umuwi. Pinapauwi na pala kami ng Panginoon. So, dito po na po sa akin na Lord, sabi mo sa mga salita mo, lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay nagkakalakip-lakip para sa ating ikabubuti, na dapat ipagpasalamat natin lahat ng nangyayari. Kinakailangan lang tayo magtiwala sa Lord. Kaya sabi po namin, Lord, thank you. Kasi kung hindi pala kami umuwi, kung hindi siya nawala ng trabaho, kung hindi kami na-scam, kung hindi nangyari mga bagay po na ito, maaaring uuwi kami patay yung anak po namin. Alam niyo po, pagkatapos po na maoperahan ni Nathan, after 2 days, 3 days po, may tumawag po kay Brother Chris, yung dati po niyang kumpanya, yung previous company niya, sabi niya, nasaan ka na? Baka naman gusto mong bumalik. Pwede ba? Sabi niya, tapos yung sweldo mo noon, dodoblehin namin, bumalik ka na. Sabi niya, para po kami, Lord, thank you. Amen? Napakabuti ng Lord. Kaya sabi nga po, ang paraan ng Lord ay hindi po natin paraan. Ang mga, akala natin ito dapat. Akala natin dapat ganito mangyari. Akala natin dapat ganito. Ito yung gusto ko, ito yung pinagpipray ko. Pero hindi pala yun ang gusto ng Lord. May ibang plano pala ang Diyos para sa atin. And mula po noon, nung umuwi na po kami dito, nag-for good na po kami. And we praise and thank the Lord kasi yung desire sa puso po namin, sa Diyos po ang kapurihan, kami po mag-asawa ay ginagamit ng Lord sa mga iba-ibang mga churches po na nakapag-minister po sa pagtuturo ng awit. Sapagkat alam niyo po, sa langit wala naman tayo ibang gagawin. Hindi naman po tayo mag-share ng word doon. Wala na po tayo ibang gagawin doon. At tayong gagawin po natin ay magpuri sa Panginoon. At salamat sa pribilehiyo po na
maging bahagi po kami ng pagtuturo. Nasabi nga po namin, yung pinapangarap lamang namin dati na makapag-share, magamit yung talentong binibigay sa amin ng Lord. Alam niyo po, we thank and praise the Lord, siya po yung nagbubukas ng mga ways, yung mga paraan na nakakakilala po kami ng mga tao, nilalagay po kami sa tamang pagkakataon na sitwasyon, at kung ano po yung meron kami, ibinabahagi din po namin sa iba, na ngayon po kasi, sa totoo lang po, sabi ko nga po kanina, hindi po tayo tumitingin sa iba, hindi tayo nakikipag-compete sa iba, hindi paramihan ang labanan, hindi patagalan ang labanan. Ang labanan po, o wala pong labanan, ang mahalaga, gaano tayo katotoo sa harapan ng Lord. Kasi ang totoo lang po, yun po yung tinitingnan ng Lord. It is always you and God. Hindi kung sino na nasa paligid po natin. Kaya napakahalaga po nito na, kapatid, gusto mo bang lumakad dun sa pinapalakaran sa iyo ng Panginoon? Trust God. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Ito yung gusto niyang gawin mo. Mahirap, mabigat yung kalagayan mo ngayon. Pasalamatan mo ang Panginoon. May problema ka ngayon, ang sakit ng nangyayari sa iyo, ang bigat ng dinanas mo, magpasalamat ka sa Panginoon dahil may gagawin ng Diyos sa buhay mo. All we have to do is to trust God. So sa buhay po natin, amen, pasalamatan po natin ang ating Lord na laging nandyan, lagi po siyang may laan na pag-ibig para sa atin. Babasahin ko lang po, meron po ako nabasa kahapon na napakaganda po nito. Sabi po dito, the key to longevity and vitality in the Spirit is simply loving Jesus. Ang sikreto daw po para maging matatag, malakas, malalim tayo sa buhay pananampalataya, mahalin natin si Jesus. Sabi dito, love Jesus. Holiness isn't a burden. Kapag mahal mo si Jesus, hindi mahirap magpakabanal. Burden isn't a joy isn't it's not a burden. Ang pagiging magalak, ang kagalakan ay hindi mabigat sa atin. Sabi dito, ministry is not a chore, it's an adventure. Ang ministeryo pinatiwala sa iyo ng Panginoon, hindi yan mabigat, kundi may kagalakan kang gagawin ito. Sabi po dito, prayer is not an obligation. Ang pananalangin ay hindi obligasyon. It is an opportunity to commune to the one you love. Ang pananalangin ay isang pagkakataon para makipag-usap sa taong pinakamamahal mo at pinakamamahal ka. Ito yung ating Panginoon Jesus. Alam niyo po, sabi dito, people may have disappointed us. Maaring na-disappoint tayo sa kapwa po natin. Ministers may have disappointed us. Maaring nabigo tayo o na-disappoint tayo dun sa mga ministers natin. Even ministries, sabi po dito, may have disappointed you or you may be disappointed with yourself. Pero sabi dito, Jesus will never fail you. When you love Him, it keeps in perspective why you do what you do. Keep following Jesus. Patuloy po tayong sumunod, maglingkod, gawin ang pinapagawa ng Diyos because we have a purpose. We are a woman of purpose. May dahilan ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Ano man ang sitwasyon meron tayo ngayon, kasama natin ang Panginoon. Pwede po ba tayo